Ang dami pong nag-react when I posted a related topic dito sa pag-uusapan natin, no? Pero ngayon mas gusto ko po siyang palawigin and yet hindi sa ganun kahabang oras ng vlog. Diretsahan kumbaga. Ito po yung topic. Bakit kailangan mong magpapugot ng ulo kung sakaling naiwan ka ng rapture? Again, bakit kailangan mong magpapugot ng ulo kung sakaling maiwanan ka ng rapture? Isa lang po ang dahilan para maligtas ka. Sapagkat during the tribulation age, tapos na po ang age ng biyaya. Tapos na po ang church age. And presently, we're now at the church age. Mapalad po ang mga maglalagak ng pananampalataya ngayon kay Kristo sapagkat ang kaligtasan ngayon ay base lamang po sa grace. Subalit, kapag dumating na po yung rapture, matatapos na po ang church age sapagkat maaalis na po rito ang mga believers. Tayo po yun. Okay? At pasok na po roon ang tribulation age. At ang basihan ng kaligtasan during that time ay kailangan magbubu ka rin ng sarili mong dugo. Hindi na sapat yung faith lang kay Jesus during that time. You really need to shed your own blood in order for you to be saved. Kaya, napakahirap pong maiwanan sa rapture. Yan po ang pinakabuod nito. Sapagkat, kung walang shedding ng blood, walang kaligtasan. Maliwanag po sa Book of Hebrews yan. Nung Old Testament, makinig pong mabuti, nung Old Testament, dugo ng mga hayop ang nagliligtas. Pero praise the Lord, dumating ang New Covenant, si Jesus Christ, ang dugo niya, powerful than anything. Yan po ngayon ang nagliligtas ngayong church age. Pero, after nung church age, pag na-rapture na po ang church, pasok na po ang tribulation. Ibig sabihin po, tapos na ang church age. So, ang magiging basihan ng kaligtasan noon ay kailangan magbubo ng sariling dugo. Kasi ang Antichrist during that time, siya ay magpapatupad ng tinatawag na utos na lahat dapat matatakan ng 666. Kung hindi ka magpapatatak ng 666, pupugutan ka. At ang masaklap, pag nagpatatak ka naman ng 666, maiimpyerno ka na forever. Diba? So, makikita po natin dito, yung mga nagpabaya o yung mga tinatawag natin hindi binigyan ng kahalagahan ngayong church age, ang paghahanap ng kanilang espiritualidad, or should I say, ang paghahanap ng tagapagligtas, or should I say, ang paghahanap ng kaligtasan, maiiwan sila sa rapture. At pag naiwan sila, ito naman po ang gusto ko sabihin, may mga magiging believers during that time ng tribulation. Pero, mahirap na pong maligtas sapagkat during that time, hindi na po sapat yung faith alone in Jesus Christ. Tapos na po ang church age. Ngayon, kailangan faith in Jesus. Sa tribulation, may faith ka na kay Jesus, pero kailangan yung dugo mo, ang yan ang ibububo. Yan ang masyeshed. Kaya mapalad ka na kung hindi ka nagpatatak ng 666 during that time. Mangyayari ngayon noon, papahanap ka ng Antikristo, papapugutan ka. At kung pinapugutan ka naman, praise the Lord dahil dire-diretso ka sa langit. Okay? Kasi pag pinahaba ko po itong vlog na to, baka kung saan mapunta yung usapan. Gusto ko po direct to the point tayo. Sapagkat maraming talagang na-upset nung sinabi ko yan nung unang vlog ko, nung mga nakaraang taon. Pero ito pong gusto ko sabihin, kung open ang inyong isip, naway pag napakinggan nyo ito at ito po ay inyong napanood, umpisahan nyo pong mag-aral ng Biblia, especially sa Book of Revelation. Huwag nyo kakalimutan, sa Thessalonians, may sinasabing man of lawlessness na lalabas po mula sa revived Roman Empire. Basahin niyo po yan sa Daniel chapter 9. Yun po yung tinatawag the lawless one, the Antichrist. Okay? Yan ang mag-uutos na ng panukala na kailangan lahat matatakan ng 666. Ito po ay sa pamamagitan ng microchips.
Hindi ka makakabili ng kung ano mang nais mo, especially mga pagkain mo, kung wala kang tatak nito. Okay? So, mahirap ang buhay sa tribulation. Unang-una, dahil nandiyan ang presence ng Antikristo at lahat ng mga uri ng dilubyo, puot ng Diyos na ibubuhos niya sa mundo. Pero sa kabilang banda naman, napakasarap po ng buhay ng mga believers na nasa langit na po, nagbibigay na po ng reward si Lord Jesus. Kaya, ang pinakamasarap po na time na maligtas ay ngayong church age. Kaya kung hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon bilang Lord and Savior, halika, sumama ka sa akin sa munting panalangin. Father God in heaven, I know that I'm a sinner and need a Savior. I know that I cannot do anything to save myself dahil pinanganak akong makasalanan. Father God, I believe that Jesus died for my sins and paid the penalty for my sins past, present, and future. Lord Jesus, thank you for saving me. Thank you for loving me. Be my Lord and my Savior from now on. Be the driver and the pilot of my life from now on. God the Holy Spirit, thank you for embracing me. Thank you for sealing me the seal of ownership. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, thank you very much. In Jesus' name, amen. If you pray that simple prayer, I believe you got born again. You got saved. Born again is not a religion. Born again is a relationship with the living Savior, the Lord Jesus Christ Himself. Kaya itong gusto ko pong sabihin sa inyo, kung totoo sa puso mo yung panalangin na yan at naniwala ka na sapat na yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo upang mabayaran ang lahat ng iyong mga kasalanan, binabati kita. Welcome to the family of the Lord Jesus Christ. At ito po ang gusto ko sabihin, hindi mo na kailangan magpapugot ng ulo sapagkat mararapture na po tayo. Kung hindi ka pa subscriber dito, mag-subscribe ka na. Click mo ang notification bell so that YouTube mismo ang siyang magre-remind sa'yo kung meron tayong mga bagong videos na gaya nito. Okay? Thank you. And as always and forever, Jesus truly loves us all.